rest pa ng buhay natin, o kaya naman yung, kumbaga halimbawa kung 34 na ako ngayon, di ba, or 35, yung mga susunod na araw at buwan, taon ng buhay ko ay maging maayos, di ba? Mas lalo pang the best. Ngayon, ituturo sa atin ng Panginoon paano gagawin yan, na yung rest ng buhay natin ay magiging best. And kahit hindi tayo mag-isa-isa ngayon ng tanong, di ba, alam natin na gusto natin ng best life. Di ba? Best sa trabaho, best sa business, best sa relationship, maging best yung family natin. Di ba? And nasa Bible pa rin yung susi para maging best yon. Okay? Kaya kung ako po sa inyo ngayon, ayan, kung meron kayong mga kwaderno o notebook, di ba? So, mahalaga na mai-ano natin to. Parang mai-take note nang sa gayon ay magawa talaga natin to. Okay? Araw-araw. From this day forward. Pero before that, and sige, pray na muna tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral kami muli, Lord God, ng iyong mga salita. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga anak mo na naririto, maging nasa online, Panginoon, o Google Meet. Dalangin ko nga, Panginoon, na pagka-isa-isahin mo kami, Panginoon, i-unite mo kami, Panginoon, as we study and hear your word. Dalangin ko na ang banal na Espiritu ang tumulong sa amin para maunawaan namin, Lord God, ang iyong mga salita. And we pray, Panginoon, na alisin mo po ang lahat ng mga distraction at lahat, Panginoon, Lord God, ng mga bagay na hindi mo kalooban. We pray, Panginoon, na mabago po, Panginoon, ang buhay po namin. And dalangin ko, Panginoon, na mas lalo po itong mag-level up at mag-improve as the days go by. And dalangin ko nga po, Panginoon, na tanggalin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway, ang lahat ng mga maling paniniwala, lahat ng mga pagdududa ay mawala sa pangalan ni Jesus. I pray then, Lord, na gumaling ang mga kailangan ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And right now, dumaloy ang banal na Espiritu mo, Lord God, upang magpalakas sa lahat ng mga nalulungkot, Lord God, at nadadown. And dalangin ko, Panginoon, na ma-encourage sila, Panginoon, ngayong araw na ito ng iyong mga salita at ng iyong presensya. And thank you very much, Lord, dahil alam namin that something good is going to happen, something good is on its way. Kaya i-arise mo po ang aming pananampalataya, yung mga itsura namin, mga countenance, Panginoon, i-restore mo at i-revive, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Kaya thank you so much, Lord. I-bless mo rin po ang Kids Church na nasa kabila. And we pray, Panginoon, na mas lalo po silang matrain into godliness, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So babasahin lang natin yung Psalm 90 verse 12 na verse. Sabi dyan, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sinasabi dyan ng verse na yan, na ano, 'di ba, na dapat daw i-consider natin yung mga nangyayari sa buhay natin, yung bawat araw na binibigay ng Panginoon, 'di ba? Kumbaga parang sa madaling salita o sa salitang balbal, 'di ba, na maging sulit yung ating araw, 'di ba, na maging qualitative at saka meaningful ang mga araw natin. And sa Matthew 6:33, ito nga yung talagang didiinan natin, yung sinasabi diyan na but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ngayon, kung gusto natin na maging best pa, di ba, yung mga susunod pa na buhay po natin, i-consider natin to. And alam nyo ba na ang buhay daw natin, para daw yung money or peso bill. Di ba? Nasabi, you can spend it any way you want to, but you can only spend it once. Alam nyo, kapag nagkapera ka na, nagka-allowance ka na, nagkasweldo ka na, sabi nga dyan, hindi yan talagang permanent na nasa iyo. Ngayon, nasa sayo yan kung ano ang gagawin mo dyan. Sabi, dalawang bagay lang daw ang pwede mong gawin dyan. Now, when you spend money, there are really only one of two ways you can spend it. You can waste it or you can invest it. Ganon din daw po sa buhay. The same thing is true with life. Na ang buhay din, para daw yan pera. Pwede mong sayangin, pero pwede mo rin i-invest. Pero ngayong umaga na to, nawa po, ang piliin natin, i-invest natin ang buhay natin. Sabihin nyo nga, invest. Kasi kapag winis mo lang yan, di ba, sinayang mo lang yan sa lahat ng mga paglalasing, sa lahat ng mga bisyo, di ba, kawawa ka, bandang huli. And nakakalungkot nga, di ba, kapag may mga nagta-testimony, although masaya tayo sa mga ganong bagay, na kumbaga parang naboborn again sila, talagang binabago sila ng Panginoon, pero may mga consequence silang hinaharap na ang tagal nilang makamove on because of those sin na naganap sa kanila o ginawa nila from the past. For example, minsan, di ba, may mga parang nagsisisi na
naglalasing daw sila dati, tuloy ngayon, naapektuhan tuloy yung kanilang liver, 'di ba? May mga nagkakasakit dahil sa mga paglalasing. And yun nga, ang katotohanan talaga nun is nagpapatawad ang Diyos na mga kasalanan natin, pero yung consequence, hindi natin pwedeng piliin yon o kaya naman tanggihan. Kaya minsan, sa bawat mga kasalanan na ginagawa natin, ang gusto ng Panginoon, talikdan, tapos tigilan. Kasi 'di ba, ang kasalanan talaga wala siyang naidudulot, 'di ba, na maganda sa bawat tao. Ang kasalanan nga daw para daw siyang monster na una pa lang parang baby monster. Tapos dahil kakasala mo ng kakasala, pinapakain mo yung monster na yon, and then later on, ikaw din yung kakainin ng monster na yon. Kaya ang Panginoon, very strict siya, very serious siya sa pagwa-warning na ang kasalanan dapat again tinatalikuran at tinitigilan. Kaya wag natin yon i-waste, 'di ba? Kundi i-invest natin. Pero alam nyo ba, magandang balita ngayon. Bakit? Kasi now whether you are young or old, 6 or 60, healthy and wealthy, or puny and poor, you can make the rest of your life the best of your life. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Kaya ka nandito kasi gusto kang matuto ng Panginoon na yung mga susunod na araw mo, pag uwi mo mamaya, maging best na yan. Amen? Diba? Kaya yan ang kiniklaim natin na pag uwi natin, Lord, magmula ngayon, itong talaga, susunod, na ba ngayon? 28. Itong bukas, July 29, simula bukas, magiging best na yung buhay ko. Okay? And halimbawa nga daw, tinanong natin ang Panginoon ngayon. Kunwari, makaka-encounter niyo si Lord ngayon. Lord, anong gagawin ko para yung rest ng buhay ko ay maging best ng buhay ko? Diba? How to make the rest of my life the best of my life. Alam niyo, ang isasagot ng Panginoon, hindi na tayo masyashock. Ang isasagot ng Panginoon ay ito. First things first. Diba? Kung gusto mo na maging maayos, maganda ang buhay mo, unahin mo ang dapat unahin. First things first. Diba? Yung mga dapat. Kaya ngayon umaga na to, titingnan natin ano ba ang pinakamahalaga sa atin. Actually, dalawa yung naglalaro sa isip ko tsaka sa heart ko na i-message ngayong umaga na to. Yung una, the most important thing in life, and yung ngayon nga, yung how to make the rest of your life the best of your life. Kasi nitong lately, parang yun nga, parang napaparealize ako sa mga nangyayari sa mundo. Tapos napaparealize ako sa mga nakikita ko na, halimbawa, yung mga parang parents ko, parang nag-i-increase yung mga edad nila. Tapos ako rin mismo, parang sa November, 35 na ako, di ba? Parang ako kasi lagi akong advance. Pag 35 na ako, malapit na ako mag-40. Pag 40 na ako, malapit na ako mag-45. Kada 5, parang ganon. Di ba? Parang lagi akong napapaisip. Tapos yun nga, yung mga nangyayari sa mundo, parang ngayon, usapin kung gigirahin ba tayo ng China o hindi. Di ba? Parang hindi daw tayo pwedeng mag-relax na ganito't ganyan kasi kailangan ready daw tayo kasi anytime pwedeng bombahin daw ng China tayo. Pero tayo naman, syempre, naniniwala tayo sa power of prayer na kapag pinag-pray natin, maiiwasan natin yung ganon. Kaya parang nire-remind ulit ako ng Panginoon na ituro ito at ipaalala sa bawat isa. And sabi ko nga, di ba, kung we are heading sa 11th year anniversary ulit, meaning to say, start ulit yon. Di ba? Kasi 1 to 10, parang, parang finish na ng Panginoon yung 10 years na yon. Then, magsisimula tayo ngayon, pero this time, bagong simula. Hindi siya yung parang, di ba, basta-basta lang na simula na trip natin. Naniniwala ko na there is a new anointing na ibubuhos ang Panginoon, kaya dapat ready tayo. Di ba? Tsaka yun nga, ang August kasi is a month of new beginning. Kapag dumating tayo sa month of August, ang ibig sabihin niyan, new beginning. Kasi yung 8, new beginning ang ibig sabihin niyan. July 7, di ba? August 8 siya. Tapos, ihanda nyo na yung sarili nyo kasi kiniklaim natin yun, di ba? Na ang August is a month of answered prayers. Amen? Kaya, dapat ready kayo, ready ang puso nyo, tsaka pananampalataya nyo. Kaya, yan pa rin ang sasabihin ng Panginoon kung tatanungin nyo siya, ano ang dapat kong gawin para yung rest of my life will be the best of my life. Kasi tatandaan natin na kapag merong una, bukod kay Lord, ang tawag na doon, idol. Tatandaan natin kapag meron kang inuna, bukod kay Lord, o mas inuna kay Lord, ang tawag doon, idol na. Kaya halimbawa, mas inuna mo ang business mo, idol mo na yung business na yon. Mas inuna mo na ang karelasyon mo, idol mo na yung karelasyon mong yon.
'Di ba? Mas inuna mo na pag-aaral, pagtatrabaho, pera, idol mo na 'yon. Pero once na inuuna mo lagi si Lord, pinapakita mo sa Kanya na Lord, ikaw pa rin ang una sa buhay ko. Amen? Kasi alam nyo bakit ko pa ulit-ulit na sinasabi to? Kasi bakit? Once na kayong mga nag-aaral kayo, naging top kayo, let's say for example, top 1, magna cum laude, summa cum laude. Pag si Lord ay hindi una sa sa buhay nyo, later on yayabang kayo. Pustahan tayo. 'Di ba? Pero kapag si Lord ay inuna nyo, although nag-aaral kayo, kahit anumang matanggap nyo sa school, hindi kayo yayabang, humble pa rin kayo. O ganoon din sa nagtatrabaho. Anumang mga salary matanggap nyo, 10,000, 20,000, 30,000, gano'n man tumaas yan, kung una pa rin si Lord sa inyo, hindi ka rin yayabang. 'Di ba? Hindi ka yung parang magiging hambog na, tingnan mo ako ngayon, ganito na ako. Kahit sa mga nagbi-business. Kapag si Lord ang una, yan, hindi yayabang kasi alam mo na kaya ka nandun kasi dahil kay Lord. Amen? Kaya mo narating yan dahil kay Lord. Amen? Alam niyo ang nararamdaman ko nung nasa cinema ako, nung nasa cinema 3 tayo, parang nagulat ako bigla na ganun pala yun. Bigla akong nagets yung mga circumstansya ng buhay natin na there are times, may mga situation tayo sa buhay natin na akala natin parang tinutulak tayo. Aray, ang sakit, aray. Yung pala, yung mga pagtulak na yon, dinadala ka nun saan? Papunta sa destiny mo. Di ba? Yung parang kay Joseph, naalala niyo si Joseph? Di ba? Inano ng mga, binenta ng mga, kapatid, aray, ang sakit. Di ba? Tapos, nung kay Potiphar naman, pinagbintangan na rapist, aray, ang sakit. Then all of a sudden, isang araw, nasa paraon na siya. Di ba? Naging governor na siya. 'Di ba? ng Egypt, 'di ba? Parang naging second siya na tagapamahala ng Egypt. Bakit? Kasi minsan may mga ganon, pag ikaw ay may takot sa Diyos at inuuna mo si Lord, all of a sudden magugulat ka na lang isang araw nandun ka na pala sa destiny mo, sa destiny ng Panginoon. Kaya huwag kang magtatampo sa Kanya kapag may nararanasan kang gento, ganyan, ganon, 'di ba? Kasi bakit? You never know, baka yun pala ay magpupush sa'yo papunta sa destiny ng Panginoon. Hurt ka ngayon, pain ka ngayon, sakit ng puso mo ngayon, pero hindi mo alam, yan pala ay magpupush sa'yo para maging better person, para maging maayos at maging, yung Kristiyano talaga na minodel at dinisenyo ng Panginoon. Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magtatampo. 'Di ba? Kaya mo yan. Relax ka lang. Sabi mo, tiwala lang. 'Di ba? Kasi in control ang Diyos, lalong-lalo na kung siya ang inuuna mo. Kaya ito na, 3 lang naman to. Ito na ang dapat nating gawin at i-consider kung gusto natin na yung rest of our life will be the best of our life. Number 1, set proper priorities. Yeah. Una pa lang, parang papatamaan na kami ni pastor nito. Yan, set proper priorities. Sabi nyo nga, priorities. Yan. Kaya kapag tinanong kayo, ayos ba ang priority nyo? Kasi sabi nga daw sa pag-aaral, kapag daw ang priority ay nagkagulo-gulo na, diyan daw nagra-rise and fall ang buhay ng isang tao. Pag ang gulo na ng buhay mo, pag magulo na yung priority mo, gugulo na rin ang buhay mo. 'Di ba? Wag na tayo lumayo. Pag kunwari sa family, hindi na priority ng tatay ang pamilya. Ano mangyayari? 'Di ba? Yung nanay magsisimula, 'di ba? Tapos kahit yung magtatay ay mag-asawa lang ang may problema, damay na yung anak. Dito ako tinutulungan. 'Di ba? Kasi may isa lang na hindi nag-priority. 'Di ba? Kaya dapat napakahalaga na i-set natin properly yung ating priorities. Sa pag-aaral, halimbawa, bakit ka talaga nasa MNHS? Bakit ka nasa PL Moon? Bakit ka nasa LOA? Bakit? Kasi mag-aaral ka, tama? Hindi ka lalandi doon. Ay, pogi, 'di ba? Ay, 'di ba? Mag-aaral ka. Amen? Pero kapag tumaas na yung priority mo na humanap ng pogi, ano magiging grade mo sa math? Pogi din. 'Di ba? Poging naka-line of 7. 'Di ba? Kasi hindi na tama yung priorities mo. And ganun din lalong-lalo na sa Panginoon. Kapag tayo, ang Panginoon, hindi natin priority, hindi na natin siya number 1,
magsisimula ng maging magulo ang buhay. Pero kapag nilagay natin siya sa top ng buhay natin, ng priority natin, magugulat ka, all those things, 'di ba, will fall into its place. Will 'di ba, kumbaga maayos, English pa more. Yan, maayos, 'di ba? Kaya dapat iset natin yung priorities natin ng tama. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, dapat tama. 'Di ba? Kaya ang sinasabi dito, ano yung mga dapat nating i-consider kung tayo ay mag-aayos ng priorities. Kasi halimbawa nga, 'di ba, kung ang usapin ay first things first. Kunwari sa isang araw, sino dapat ang una? Si Lord. Sa isang araw, ang gusto niyang oras na kumbaga parang pag-i-spendan mo ng time, walang iba kundi si Lord. O ganun din sa buong linggo, sino dapat daw ang una? Ang first day ay dapat kay Lord. Kaya nagsisimba tayo ng Sunday. 'Di ba? Kaya dapat mahalaga sa atin ang Sunday. 'Di ba? Hindi na natin 'yan pinagpapalit, hindi na 'yan optional, hindi na 'yan pinag-iisipan. Dapat pag Sunday ay Sunday. Nakakita na ba kayo ng kalendaryo? Anong kulay ng Sunday? Red. Kahit sino mang presidente o hari, walang nakapag-black nun. 'Di ba? Walang nakapag-green nun. Ang Sunday ay red. 'Di ba? Kaya naman dapat ang Sunday ay binibigay natin kay Lord. Amen. 'Di ba? Meron nga akong nabasa excuses patungkol sa Sunday service tsaka midweek service. Sabi nung excuse number 1, ay kasi kaya hindi ako nakapagsimba kasi umuulan. Pero kinamandi yan, umupa ng Grab para madala ang sarili dun sa trabaho. 'Di ba? So Sunday, ayos lang umabsent. Pero kinamandi yan, kayang magbayad ng Grab papuntang trabaho. 'Di ba? Excuse number 2, madulas daw kasi papuntang church. Pero kinabukasan, makikita mo dun papunta sa mall kahit madulas ang sahig. Makabili lang ng mga makeup kit, 'di ba? So nakikita nyo, kung priority mo talaga si Lord, gagawan mo ng paraan. Ika nga daw ng kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya naman dapat iset ulit natin ang ating priority ng tama. Okay? So, kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat lagi kang nandito pag Sunday. Okay. Pag simba yan, di ba? Hindi pag eventually lang, pag birthday mo lang, di ba? O pag Pasko lang. Dapat every Sunday. Kaya di ba, pagdating niya sa trabaho at pagdating niya sa eskwelahan o may businessman kayo, anong nangyayari kapag hindi ka nagsisimba ng linggo? Pagoda ang nanay nyo. Di ba? Pagod ang yung sinasabi niyo sa Facebook, yung yung best friend mo, si best friend mo pagod na, 'di ba? Parang ganoon. yung mga nakikita sa Facebook, pagod na tita nyo, 'di ba? 'Di ba mga ganoon? Kasi bakit hindi inuuna si Lord? 'Di ba? Magtatrabaho ang init ng ulo, 'di ba? Tinatadyakan si boss, si supervisor, 'di ba? Nang patalikod lang pag nakatalikod. Diba? Pag wala na. Diba? Bakit? Kasi hindi nagsisimba. Pero, kapag inuna si Lord, diba? Pag papasok ng trabaho, hi, good morning, hi, good morning. Diba? Kayang-kaya ang lahat. Kahit mahirap pa. Diba? Sa eskwelahan naman, ang init ng ulo din. Diba? Uy, ano nangyari dun sa kaibigan natin? Hindi ko alam dyan. Tataray eh, maldita. Diba? Kasi hindi nagsimba. Hindi narinig ang preaching for today. Diba? Pero again, dapat unahin nga natin si Lord. Okay? Ano yung mga dapat i-consider natin? Letter A, you are seeking for the glory of the King. Ano daw ibig sabihin pag pina-priority si Lord? You are seeking for the glory of the King. Meaning to say, lahat ng bagay ay gusto mo magbigay ng kaluwalhatian kay Lord. Diba? Sabi dyan, no? Every part and parcel of your life, every minute and moment of your time, every ounce and pound of strength, every muscle and fiber of your body ought to be given for the glory of God. Kasi sabi ng Corinthians 10:31, whether you eat or drink, and whatever you do, do all to the glory of God. So yun pala ang ibig sabihin ng pag-una kay Lord.
Na sa lahat ng bagay, maluluwalhati siya. Diba? Na dito ba sa pag-aaral ko, maluluwalhati si Lord? Diba? Dito ba sa pagtatrabaho ko, maluluwalhati si Lord? Dapat. Diba? Kaya nga, diba, laging sinasabi ni Pastor Bong yon na kapag sa nag-aaral, paano daw malalaman kung nagbibigay ng kaluwalhatian yung pag-aaral mo kay Lord? Yung halimbawa, may binigay na project, assignment na gagawa mo. Diba? Nang walang pagsilip. Diba? Sa katabi. Nang walang pandaraya. Diba? Sa trabaho, ganun din. Sa business, ganun din. Na kung magbibigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon, diba? Ay dapat wala kang yung parang tinatapakang tao, nilalamangan, diba? O kung ano paman. Diba? Kasi dapat, kung proper ang priorities natin, we seek the glory of the King. Yung napaparangalan si Jesus. Diba? Uy, Gabi, ang galing mo naman sa school. Bakit ka ganyan? Kasi po, nag-church po ako nagbabasa po ako ng Bible Diba? Napaparangalan si Lord. Diba? O bakit ang tali-talino mo? Kasi po, lagi po ako nagpe-pray bago mag-exam. Diba? So, napaparangalan si Lord. Pangalawa, it means also to seek for the guidance of the King. Ano ibig sabihin? Pag pinaprioritize natin si Lord, ibig sabihin, hinahanap mo yung pag-guide ni Lord. Diba? Ng hari. Sabi nga, a loyal subject always wants to do whatever the King wants him to do. Para sa kanya, there is no higher calling in life than to find out what your King wants done and then to do it. Sabi nga, every morning of your life, you ought to begin by asking the Lord Jesus what Paul asked the Lord Jesus on that Damascus road when he said, Lord, what would you have me to do? Yan, di ba? Na kada umaga, kung set daw yung priorities natin ng tama, tinatanong daw natin si Lord, Lord, ano pong gusto mong gawin ko ngayon? Diba? Sino sa inyo nagpe-pray ng ganun? Every morning, Lord, Monday po ngayon o Tuesday po ngayon, ano pong gusto niyo pong gawin ko? Diba? Kasi sa lahat ng mga taong nagtatanong, meaning to say, tama ang priority nila. Nagtatanong sila kay Lord. Okay? And then pangatlo, it also means to seek the government of the King. Sabi nyo nga, government. Ulit, government. Ayan, okay? So, tatlo yan glory, guidance, tsaka government. Yan ang sinisik na mga tao na tama ang priority kay Lord. Anong ibig sabihin ng government of the King? Sabi, a subject desires to be controlled. Sabi nyo nga, controlled by the King, to be governed King, or to be ruled by the King. Someone might say, why you are talking about slavery? Sabi, may you that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Yun pala ang ibig sabihin nun. Na kapag top priority mo si Lord, ano ibig sabihin nun? Hinahanap mo yung gobyerno o pamamahala niya sa buhay mo. Meaning to say, gusto mo siyang mamahala saan? Dun sa what? Alam niyo yung what? Sino dito nakapag 1-to-1 na? Alam niyo yung what? Spell what? W-H-A-T. O ngayon, may acronym kasi yon, may ibig sabihin yon, di ba? Sa 1-to-1 natin, sa lesson natin. Ano yung W? Words. Ano yung H? Heart. Ano yung A? Action. Ano yung T? Thoughts. Na dapat, kung ikaw ay sumusunod na sa Panginoon, lahat ng yon, ina-under mo na sa pamamahala ni Lord. Ano daw? Yung salita, words. Paano kang magsalita? Pinapakontrol mo ba yan kay Lord? Pag nagalit ka, paano ka magsalita? Hallelujah! Diba? Pag nagalit, anong sinasabi? Purihin ng Diyos. Diba? Nakokontrol mo. Hindi yun dati, diba? Kung ano lang ang masabi mo, sinasabi mo. Diba? So, ibig sabihin nun, nasa under ka na ng government. Pag nakokontrol mo na yung words mo. Sino dito nagmumura dati? Ako, di ba, nagmumura rin ako dati. Sino dito nagmumura dati? Hanggang ngayon. Diba? So, ibig sabihin, kapag ang Diyos natin ay pinapamahala natin ang salita natin, pinipili na natin yung mga salita natin. Amen? Kaya nga si Bishop, di ba, tinuturuan niya yung mga pastor. Sabi niya, alam niya, paano niyong i-testing yung mga miyembro niyo? Kung Christian na, sa pagsasalita, gulatin nyo. Diba? Parang pag nagmura daw, ayan, kailangan pang
ma-born again yung yung bibig. 'Di ba? Kasi ganon, kailangan unang-una 'yon. Sabi ni Joyce Meyer, kung may unang-unang mabago bukod sa puso mo, words 'yon. Kasi 'di ba, ang daming mga Christian nagmumura pa rin. Ang daming mga Christian daw pero nega pa rin. Pero yun nga, words. Sunod, heart. Sino na ang naghahari dyan sa puso? Si siya. Diba? So, hindi ganun ha. Hindi siya ha. Okay? Kundi, si Lord. Amen? Hindi rin ang sarili. Okay? Tapos pangatlo, actions. Paano kang umarte? Paano kang, yung makisalamuha? Dapat under din yan. Controlled by the Holy Spirit, by the King. And last, yung thoughts. Paano kang mag-isip? Diba? Ikaw ba ay green-minded, blue-minded, lahat ng color nandyan? Diba? Paano kang mag-isip ng mga bagay-bagay? Nega ka ba o positive? Ayan. So, malalaman mo kung sabi nga ni David Hernandez yon, malalaman mo ang isang tao, spirit-filled person, sa thoughts niya. Paano siyang mag-isip? Pag yan ay puno ng kahalayan, kalaswaan, puno ng mga kasalanan, kailangan pa niyan magpabago kay Lord. Okay? So ano yung WHAT? Words, heart, action, thoughts. Isa pa. Words, heart, action, thoughts. Yan ang ipapag-govern natin. Sa hari, ha? Ano yung tatlong G? Glory, guidance, government. Ayan. So, kung tama ang priority mo, lahat ng yan, isisik mo. Amen? Ngayon, proceed na tayo. Una, set your priorities. Iset your priorities right. Proper priorities pala. Pangalawa, seek personal purity. Di ba sabi doon kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang una mong hanapin muna, yung King. Si Lord muna. Set proper priorities. Pangalawa, kung gusto mong maging best of your life, yung rest of your life, seek personal purity. Dito naman papasok yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi nyo nga, righteousness. Ibig sabihin ng righteousness, katuwiran ng Diyos. So dito na matatanong, matuwid ka ba? Ayan. So matuwid ba ang ginagawa natin? Okay, matuwid ka ba magtrabaho? Matuwid ka ba mag-business? Matuwid ka ba mag-aral? Di ba? Bakit? Kasi hindi lang daw natin dapat isik si Lord, kundi dapat isik din daw natin yung righteousness. Kaya may mga nagtatanong, Pastor, ang dami ko namang business, pero bakit nalulugi? Bakit hindi pa rin ako umasenso? Teka, sinusugal mo ba? Opo. Ay, kaya pala. Di ba? Pastor, ang sipag ko naman, Monday to Sunday nga ang trabaho ko, ba't hindi pa rin ako umaasenso? Teka, tumataya ka ba sa kaya pala. Diba? Kaya dito, sinasabi na seek personal purity, meaning to say, pag hinanap mo na si Lord, at the same time, ayusin mo rin. Kailangan matuwid din yung landasin mo. God's will must be done God's way. Tama? Minsan, ito, alam natin, God's will to. Magtrabaho, mag-aral, maglingkod sa Diyos. Pero minsan, hindi natin ginagawa God's way. Tama? Tama na mag-aral. Okay? Mag-exam. Pero ano ang God's will tsaka God's way? Mag-exam ka pero huwag ka mangungopya. Yun ang God's way. Kasi, halimbawa, pumunta ka sa church, Lord, sana po pumasa ako sa science mamaya. Pero kumopya ka naman. Di ba? Pagka sabi ng teacher mo, 98, Justin Moreno. Kaso hindi mabuo yung saya ni Justin kasi alam niyang yung iba sa kaklase niya galing. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng seek personal purity. Ibig sabihin, matuwid pa rin. Amen? Di ba? O, halimbawa sa business. Di ba? Yung parang, kumita ka nga. Kunwari, may kita, 10,000. Kaso yung kalahati, daya naman. Kaya kapag nagpuri ka sa Diyos, hindi buo. Kasi alam mong, nandaya ako eh. Ganon. Naintindihan? Kaya seek personal purity, dun ang tunay na asenso. Yun ang tunay na unlad. Yun ang tunay na talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi hindi mo lang siya sinik,
Tapos inayos mo pa, meron ka pang righteousness na tinatawag. Okay, kaya sabi mo nga sa katabi mo, matuwid. Di ba? Kaya may mga advertisement na ganyan, tayo na sa matuwid na daan. Di ba? Kasi kapag Christian ka, matuwid na rin dapat ang ginagawa mo. Sabi nga, if God is ruling you, then His righteousness will be within you. Sabi nga, faith is always seen by its fruit. Okay? So yan ang ibig sabihin ng seek personal purity. Ibig sabihin, yung righteousness ni Lord, nakikita sa'yo. And yun nga yung nakakalungkot. Alam ko, nakwento ko na sa inyo yun noon, na di ba merong isang founder ng Nazi, kilala niyo yung Nazi, yung sila Hitler, yung mga nagpapatay noon sa mga Hudyo, yan, yung Nazi. Ngayon, ang founder noon, siya ang pinakaunang philosopher, German philosopher na nagsabi, God is dead. Sabi niya, patay ang Diyos. Ngayon, alam niyo kung bakit? Kasi bakit siya nag-conclude sa ganon? Nakita niya kasi, may na-encounter siya, pero again hindi ko to nilalahat. May nakita siya ng mga Kristiyano, pero ang sama ng ugali. Kristiyano daw, pero grabe. Grabing magmura, grabe ang lifestyle. Hindi matuwid talaga. Kaya naisip niya doon, hindi totoo ang Diyos. God is dead. Tapos meron pa siyang kinoment. Sabi niya, kung gusto nyong maniwala ako dyan sa Redeemer nyo, ipakita nyo na talagang redeem kayo. Sipin nyo yung bitterness na naitanim sa kanya dahil doon. Diba? Kaya dapat tayo nga po, we seek personal purity. Kung hinahanap natin ang Diyos, hanapin din natin ang kanyang katuwiran. Kasi we need to show people na hindi totoo totoo ang Diyos. Maniwala ka. Diba? Halimbawa, wag na tayong lumayo. Gusto nyo, sagot kayo gusto nyo na malaman ng pamilya nyo o ng nanay nyo na mahal sila ni Lord? Sagot? Amen? O ngayon, anong unang number 1 na gagawin nyo? Unang number 1 na gagawin nyo? Mahalin nyo sila. Kasi pag mahal nyo sila, dun sila maniniwala na mapagmahal ang Diyos. Di ba? O paano maniniwala ang kapatid mo na mapagbigay si Lord? Ikaw una, dapat mapagbigay ka. Amen? O meron ako donut dito, hati tayo. Di ba? O dun makikita, totoo nga talaga yung Diyos ni Kuya Gab. Binigyan akong donut. Sipin nyo sa donut lang Nalaman niya, totoo ang Diyos sa donut. Di ba? Kaya dapat yung mga kabutihan natin, talagang pinapangalandakan natin yan. Talagang sinashow natin yan sa madlang sangkatauhan. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga dyan, ayan. So ano ang dapat natin gawin when we seek personal purity? Number 1, we must desire it. Sabi nyo nga, desire. Ayan. Ibig sabihin ng desire, gustuhin. Sabi, we do what we really want to do. And we are what we really want to be. Jesus said in Matthew 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Na dapat pala yung katuwiran, ginugusto natin. Ginugusto natin gawin, ginugusto natin i-practice. Talagang naisin natin. Sabi nga, you ought to desire to be right, to do right, and to live right. Just as much as hungry man desires food, and thirsty man desires water. O dito, pag tinanong ko kayo, sino ang ayaw ng pagkain? Taas kamay. Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto natin pagkain. Di ba? Pag inisip natin, kalderetang baka. Naisip na, sarap. Di ba? Lechong baboy. Sarap. Batok. Di ba? Pag andoks lechon. Sarap. Di ba? Talaga naman. Parang pag umuwi ka, gusto mong kumain ng ganon. Di ba? Ngayon, sinasabi dyan, na kung paano daw natin i-desire ang pagkain, pag gutom tayo, ganon din daw natin i-desire yung righteousness. Yung kung tutuusin, yun talaga dapat kinokonsume ka nun. Meron yung isang kwento, alam nyo ba? Meron kasi may isang tao na gumawa siya ng 3 libro. Ngayon yung 3 libro na yon nag-fail, hindi bumenta. Kaya naman gumawa ulit siya ng bagong story, bagong libro. Pero alam nyo, biglang napaka-espesyal ng libro na to. Alam nyo kung bakit? Kasi masyado siyang na-consume nung story to the point na kapag gigising siya, nababanggit niya yung storya, matutulog siya,
git niya, nananarrate niya yung storya. Tapos yung sala nila, sulat ng storya na yon. Pag pumunta ka sa kwarto, panay nandun yung mga pages na may storya niya. Talagang na-consume siya. Alam nyo, ganun din daw yung gusto ng Panginoon sa atin. Na ma-consume tayo, kaya nga, di ba, naalala niyo yung sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy, na kung gusto nyong makinig at sumunod sa utos ko, saan nyo ilalagay yung mga utos ko? Tali nyo, di ba? Lagay nyo dito sa noo, tali nyo dito sa braso nyo, sa kamay nyo, lagay nyo dun sa bahay nyo. Kasi gusto ng Panginoon na ma-consume ng Word of God yung mga tao. To the point na pag tayo nila, maalala nila yung Word of God. Pag upo nila, pag higa nila, maalala nila yung Word of God. And ganun din tayo. Na dapat yung righteousness, kino-consume tayo to the point na lagi natin itong naaalala. Di ba? Na nasan man tayo, anong ibig sabihin? Napoposes tayo ng mga salita na yun. Naintindihan? Di ba? Yung parang kahit saan ka pumunta, gustong-gusto mong gumawa ng mabuti, addict na addict ka sa paggawa ng mabuti. Ganun dapat. We must desire it. Pangalawa, we must derive it. Sabi nyo nga, derive. Sabay-sabay. Sabi niya, sabay-sabay. Derive. Yan, hindi yung ganun, ha? Drive yun. Drive. Yan, derive. Sabi dyan, we are to seek His righteousness. Sabi, God is not interested in your righteousness. He's only interested in His righteousness. God is not interested in what you can do for Him. He is interested in what He can do through you. Meaning to say, ang righteousness na sinasabi dito, dapat before na magawa mo yung righteousness na to, ma-impute muna sa'yo. Imputed righteousness o impart. Makinig kayo maigi ha. Imparted na righteousness. Kasi tayo nga alam natin, kahit sila John Maxwell, tinuturo yung ganun, di ba? Na you cannot give what you do not need have. Ayan. You cannot give what you do not have. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magbigay nang wala ka naman. So, ganun din dito. Hindi tayo pwedeng maging righteous kung tayo ay hindi righteous. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng righteousness. Nagets nyo? Naiintindihan nyo? So, therefore, ang pagiging mabait pala at mabuti, una yan, binibigay ng Panginoon. Bago ma-express, bago magawa. Naintindihan? Kaya naalala nyo yung preaching ko sa Cinema 3, then sa South Park, na tayo, ang talagang kumikila sa atin, si Lord. Hindi tayo. Siya ang nagpasimula. He who began a good work in us will be faithful to complete it in us until the day of Jesus Christ. Meaning to say, siya ang may akda nun. Kaya ka naligtas, siya ang tumawag sa'yo. Siya ang humanap sa'yo, hindi ikaw. Okay? Kaya ka naligtas, may nagpunta sa'yo, may nag-share sa'yo. Hindi sa'yo. And din sa righteousness. Hindi mo yan kayang i-produce, mapaproduce mo yan sa tanong ng Panginoon. Amen? So, dito na tayo papasok sa heart-to-heart talk. Minsan, ito nararanasan ko rin to. Kaya ito dapat tatandaan nyo to ha. Ito ang blessed assurance natin na mga Kristiyano. Kung ito, naisip ko to, maybe some of you, naisip nyo rin to. Na minsan, kapag nagpe-pray kayo ng healing, halimbawa, nagpe-pray kayo ng kagalingan, bakit minsan hindi nyo matanggap? Sagot. Kasi nakatingin kayo sa sarili nyo, sa performance nyo. Diba? Kasi kaya, parang feeling ko, hindi ko matatanggap healing ko, hindi ako nakapag-pray kanina eh. Hindi ako nakapag 7 chapters eh. Diba? Halimbawa, may hinihiling tayo na breakthrough, financial breakthrough. Hindi mo matanggap, bakit? Kasi ang tinitingnan mo, sarili mo, yung performance mo. Absent nga ako nung linggo eh. Pero pag inalala natin, yung sinasabi sa salita ng Diyos, in the first place, wala tayong righteousness. In the first place, hindi tayo mabuting tao. Hindi tayo mabait talaga. Kaya lang tayo nagiging mabait, mabuti, nakakagawa ng maayos dahil kay Jesus. And ganun din yung gusto kong matutunan nyo when it comes sa prayer. Kapag tinatak nyo to sa puso't sa bilbil nyo, yan talaga, makukuha nyo ang answer sa prayer nyo. Bakit? Kasi kapag hindi ka na nakaasa sa sarili mo, dyan mo na matatanggap ang blessing. Dyan mo na matatanggap ang healing. Kaya sabi nga ni Benny Hinn yun
Ang healing nagte-take place once na mas totoo na si Jesus sa'yo kesa sa mga tao sa paligid, kesa sa experience mo, kesa sa mga bagay sa paligid mo. Naintindihan? Lalong-lalo na kapag hindi ka na nakaasa sa sarili mo, sa performance mo, asa ka na lang, itinapon mo na yung sarili mo sa Diyos. Kasi kung ikaw lang, hindi mo talaga maliligtas sarili mo. Tama? Amen? Kaya asa tayo sa righteousness ng Panginoon. Sino ang magra-rapture sa atin? Hindi ang pagluhod mo, kundi grace ni Lord, kundi righteousness. Ang ginagawa natin ngayon, thankful kasi tayo kay Lord, kaya masipag tayong maglingkod. Di ba? Kaya nyo ginagawa yun, halif ma. Hindi nyo sinabi yun, hindi nyo yun ginawa dahil sinabi lang ni pastor. Di ba? Hindi nag-every praise yung mga YA dahil, kundi thankful kasi sila kay Lord. Naintindihan? Amen? Sana maintindihan nyo to na ang blessed assurance nakadepende kay Lord. Dati, yan ang hirap na hirap namin maunawaan ni Nanay Susan. Nung pagtanong niya sa akin, bigla na rin akong napatanong. Parang, oo nga no, may point yung sinabi ni Nanay. Na parang tinanong niya kasi yun yung tungkol sa eternal salvation, sa eternal security. Kaya ako naman, bilang baguhang pastor, inaral ko yun. Parang sa part ko, hindi, kailangan performance pa rin. Kailangan ayusin ang buhay. Pero parang as the days go by, parang as the years go by, tapos nakikita ko ang sarili ko, panay palya rin. Panay, nagkakamali rin ako minsan. Doon biglang naisip ko na, oo nga, kaming lahat wala kaming pag-asa without the grace of God. Kapag hindi kami umasa sa biyaya ng Diyos, lahat kami laglag. That is eternal assurance, security. Ngayon, malalaman mo lang na nasa iyo pa rin yon kapag balik ka ng balik kay Lord. Kasi ganito yan natutunan ko yon. Minsan, ito, makinig kayo maigi anong nararamdaman nyo pag feeling nyo nagkasala kayo? Kahit di kayo sumagot, nahihiya kayo, tama? Ayaw nyo mag-church, ayaw nyo magbasa ng Bible, hiyang-hiya kayo Pero, kagaya ng mga illustration natin, dito, kagaya ng sinishare ni Nanay Emily, meron bang nangyari na ganito sa inyo, na bago kayo maligo, naligo muna kayo? Hindi nyo na-gets, no? Bago kayo naligo muna kayo? Wala, di ba? Kaya ka naligo kasi ang baho mo na. Kaya ka naligo kasi ang dumi mo na. Ganon din tayo kay Lord. Kaya ka bumabalik sa church, kaya mo kailangan si Lord, kaya nagbabasa ng Bible kasi kailangan mo siya. Kasi kung wala siya, alam mong madumi ka. Alam mong wala kang pag-asa. Naintindihan? Kaya dito, kinokorek tayo ng Diyos na kapag may mali ka, lumapit ka sa akin, aayusin natin. Amen? Hindi, mali po kasi ko Nagkasala po ko. Lalayo na lang po ko. Punto na lang po ko Zimbabwe. Di ba? Punta na lang po akong Mindanao. Di ba? Punta na lang Afghanistan. Apin ko ang aking sarili. Di ba? Wag ganon. Di ba? Once na may kahinaan kang nararamdaman, once na may mga atake ang kaaway, mas lalo kang lumapit sa Kanya. Amen? Sabi mga sa katabi mo, lapit ka kay Lord. Ayan, di ba? Kasi nga, yung righteousness ibinibigay sa atin. Di ba? Yung katuwiran hindi galing sa'yo, kundi galing kay Lord. Nag-worship na sila. Amen. Kakatouch naman ng ating, gayahin na natin mag-worship. Kaya nakakatawa naman ng kids natin. And last na lang, we must depict it. Ayan. Ibig sabihin ng depict, ito naman yung dapat i-show mo to. I-express mo. Ayan. Kung matuwid ka na, kung naging mabait si Lord sa'yo, pinatawad ka ng Panginoon, anong ibig sabihin? Patawarin mo rin yung iba. Mahalin mo rin yung iba. Kaya galit na galit si Lord. Napakahigpit niya dun sa mga tao, di ba? Yung sa parable of the unforgiving servant. Ganun siya kamuhing-muhi sa mga taong hindi nagpapatawad. Kasi kung siya nga, nagpatawad paano pa yung mga tao? Kaya ako alam niya, naranasan ko yan. Ito talaga, heart to heart, galing kay pastor. Minsan ako talaga, pag may nakita ako na kunwari isang tao, tapos alam kong hindi siya nagpapatawad,
later on, ang nadadama ko sa tao na yung tinatabangan na rin ako. Kasi parang feeling ko, pinatawad ka nga ni Lord, tas hindi mo sila mapatawad. Parang ako tinatabangan ako. Parang ganon. Parang pinaramdam sa akin ni Lord, yung pagkatabang niya, kapag yung isang tao hindi nagpapatawad, alam niya nga na siya mismo, pinatawad niya yung tao na yun. Naintindihan? Kaya, that's the reason why, kaya pala ang mga hindi nagpapatawad, impyerno talaga. Kasi parang sa part ng Diyos, pinatawad nga kita, tas hindi ka magpapatawad. Parang ganon. Tas sa impact team, tinanong yun ni Ate Mer, parang feeling nyo, gaano kayo mapagpatawad na tao? 1 to 10, o kaya 1 to 100. Siguro po 8 po. Tapos biglang follow-up na question na Ate Mar, gusto mo ba ganun ka rin patawarin ni Lord? 8 lang. Biglang, hindi po, 10 po, 10 po. Diba? Kasi, oo nga naman, kung kasi naparanas sa atin ng Panginoon yan, iparanas din natin sa iba. Amen? Diba? Halimbawa, ikaw Alona, talagang open arms ka na tinanggap ni Lord. Ngayon, pag mo rin ilin, open arms din. Diba? Hindi yung, sige, halika na, hug. Diba? Tapos, basta huwag ka lalapit ha. Diba? Parang ganon. Amen? Kailangan natin iparanas din sa iba. Diba? Lalong-lalo na nga sa mga mahal natin sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, pag yan ang nagawa natin, lalong-lalo na sa pamilya natin, kahit di mo sila i-invite, tasama yan sa'yo. Amen? Kasi sabi niya, anak, sama nga ako sa church mo. Kasi nakita ko, bago ka na eh. Hinuhugasan mo lahat. Diba? Pagkahugas mo ng inidoro, hinugasan mo yung plato. Diba? Kadiri. Yan, diba? Parang lahat, ganyan-ganyan. Diba? Parang, pero yun nga, doon mo makikita na binago ka na ni Lord. Kapag napapractice mo na siya, na-exercise mo na sa iba. Okay? Amen? Kaya nga tingnan niya, sabi ni Will Rogers, we ought to live in such a way that we would not be ashamed to sell the family parrot to the town gossip. Diba? Na dapat mabuhay daw tayo na parang isipin nyo maigi, kunwari may parrot kayo sa bahay. Tapos, yung parrot na yon nakikita lahat ng ginagawa mo sa bahay. Diba? Tapos, kunwari si Althea. Yung parrot niya, nakita niya kasi may kinuha siya sa wallet ni Tita Emily. Yung parrot sasabihin, nangungupit! Diba? Ngayon, kapag yung parrot na yon dinala mo sa iba, halimbawa sa kapitbahay, malalaman na nangungupit! Diba? Bakit? Kasi yun ang nakikita ng parrot. Diba? Kaya tayo rin, sa buhay natin, buti na nga lang wala kayong parrot. Diba? Sa bahay. Diba? Kundi, booking. Diba? Kasi alam ng parrot yun may boyfriend. Huwag mo dadalhin yun sa church. Diba? Ito pala parrot ko. Sasabihin, my boyfriend. Nagsumbong kay pastor. Diba? Kaya, yun yung, parang sinasabi din na dapat, purely, diba, with righteousness, mamuhay tayo. Okay? And last na lang, ito nga. Una, set your priorities, proper priorities. Pangalawa, seek personal purity. And last na lang ito, see promise prosperity. Ito, nakakatuwa, di ba? Kasi bakit? Pag sinik mo si Lord, pag sinik mo rin yung righteousness niya, ginawa mong matuwid yung buhay mo, ayan, may promise prosperity. Sabi mo nga sa katabi mo, papaunlarin ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Ayan. Sabi nga dito, sa promise prosperity, di ba? Sinasabi ng Panginoon na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kasi pag binasa mo nga naman yung Matthew 6:24-34, sinasabi doon ng Panginoon, di ba, kung sino daw ang dapat na sambahin, paglingkuran. Sabi niya doon, hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Ngayon, tapos sinasabi niya doon na parang may sinabi siya doon na tingnan niyo yung mga ibon. Hindi naman sila nagtatrabaho pero pinapakain sila ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga damo, mga bulaklak. Walang ginagawa yan pero dinadamitan. 'Di ba? Kaya ganun din sa Panginoon daw,
ibibigay niya lahat ng mga pangangailangan natin kapag inuna natin siya. Okay? Kailangan tama yung sasabihin ko. Okay, ngayon, ano yung promise na ito ng Panginoon? Isa-isahin natin. Sa verse 19 kasi sabi nga dyan, we are told that people worry about finances. Tama? Pero ang sinasabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt and where thieves break through and steal. Diba? Sinasabi dyan na, parang sinasabi kasi ng Panginoon, hindi mauna ng mga tao, ma-priority ng mga tao yung Diyos. Bakit? Kasi ang pina-priority, pera, finances. Pero anong sabi ng Bible? Huwag kayong mag-impok. Nasa Matthew 6 din yan, ng mga salapi o kayamanan dito sa lupa. Kasi ipoprovide ko naman lahat ng pangangailangan nyo. Next. We are told that people worry about food. Una, finances. Pangalawa, food. Pero ang sinasabi ng Panginoon, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment? Yan, sinasabi dyan na huwag kayong mag-aalala sa pagkain. Bakit? Kasi ako ang bahala. Di ba? Kasi mas mahalaga pa kayo kaysa sa pagkain. Mas mahalaga kayo kaysa sa tiyan nyo. Di ba? Yan ang sinasabi ni Lord. Ipoprovide ko lahat ng yan. And pangatlo, people worry about fitness. Di ba? Finances, food, fitness. Ayan ang mga pinag-aalala ng mga tao. Paano na yung health ko? Paano yung kalusugan ko? Pero ano ang sabi ng Bible? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Sinasabi niya, sino sa inyo pag nag-aalala, tumatangkad? Nadadagdagan ng ang tangkad. Sino? May nakita kayo, nagwo-worry. Di ba? Walang ganon, di ba? Mas lalo pang nadadown eh. Di ba? Pero sabi niya nga dyan, huwag kayong mag-worry din patungkol dyan. Bakit? Akong bahala sa inyo. And last, people worry about fashion. Ang sabi dyan, and ang sabi ng Bible, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Sino sa inyo nag-aalala? Ano pang OOTD ko sa Sunday? Wala na akong maisuot, ganyan. Pero sabi ng Panginoon dyan, huwag kayong mag-alala tungkol sa mga yon. Di ba? Kasi kung yung mga, dinadamitan ko nga, yung mga lili, di ba? Maganda ngayon, bukas pangit na, bulok na. How much more kayo, dadamitan ko rin kayo. Di ba? Kaya lahat ng yan, finances, food, fitness, fashion, hindi dapat kinaka-worry yan. Kasi God will provide. Ibibigay ni Lord lahat ng yan. Amen? Kaya sabi nga, now, all of the we need, things that we need. That's why the Lord said in verse 32, for after all these things, do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ni Lord, na nang yon kailangan. And now the Lord has promised that will seek first His kingdom and righteousness, you will have all things you need. Amen po? Kapag inuna mo si Lord at ang kanyang katuwiran, lahat na mga kailangan mo, ibibigay niya na. Ano yan? Ano yung apat na F? Finances, food, fitness, fashion. Di ba? So lahat ng yan, kakainin, dadamitin, iinumin. Si Lord ang bahala dyan. At dito nga, merong apat na bagay na dapat daw matutunan natin kahit mga matatanda na tayo. Okay? Ito ang, i-take note nyo na to, i-my day nyo na to, ilagay nyo na to sa calendar nyo. Okay? Unang prinsipyo na dapat nyong tandaan. Una, you don't need everything you want. Diba? So sa buhay, you don't need everything you want. Ilan kaya ang babalik na pera sa'yo o cash back, money back, kapag sinort mo na yung bagay sa bahay mo? Diba? Sino sa inyo yung nakapag-declutter na? Na parang as the days go by, ay, ito binili ko to sa Miniso. Hindi ko naman pala kailangan. Di ba? Ay, ito binili ko to sa Shopee. Pero after ng isang taon, hindi ko na to kailangan. Kasi totoo yan. You don't need anything you want. Minsan yung mga binibili mo, minsan yung gusto mo, ang totoo, hindi mo naman talaga kailangan. Di ba? Kaya kailangang itapon. Di ba? So yan ang principle number 1.
Kaya wag kang gastos ng gastos. Kaya nga sabi ni Ate Beck, malalaman mong may kakontentuhan ka na. Pag pumasok ka ng festival o ng mall, then nag-end up ka, wala kang nabili, wala kang binili. Bakit? Kasi ibig sabihin, may kakontentuhan ka na. Sabi niya yun ha. And pangalawa, you don't want everything you need. Diba? Hindi mo gusto lahat ng kailangan mo. Sino dito gusto ng pinapalo? Ayaw, di ba? Pero kailangan mo yon para magtanda. Di ba? Sino dito ayaw mag-guidance? Lahat tayo, di ba? Pero from that root word guidance, di ba kaya ka nga gina-guidance kasi iga-guide ka. Pero maraming mga bata ayaw pa-guidance. Di ba? Pero ang guidance, nandyan yan para to guide. Mag-guide. Di ba? Yan ang mga sample na ayaw natin, pero kailangan natin. Sino dito ayaw ng sermon ng nanay? Di ba? 1. Main point number 1. 2. 3. Ito ang ayaw ko sa'yo. Pero, makakatulong. Di ba? Ganto maghugas ng plato. Ganto magwalis. Pero later on, kailangan mo yan. Pangatlong principle. God doesn't give us everything we want. Hindi lahat ng bagay na gusto natin, binibigay ng Diyos. Di ba? Diyos, Lord, gusto ko siya ganda Di ba? Biglang nagno-no si Lord. Kasi pwedeng hindi yun para sa'yo. Para sa Kanya kasi yun. Di ba? Parang iba kasi ang para sa'yo. Okay? Minsan, may mga pagkakataon, Lord, bakit hindi ako natanggap sa trabaho na to? Kasi may best si Lord para sa'yo. Amen? Ayan yung mga principle na yan. Pero ito yung pang-apat na good news. Lagi nyo itong tatandaan. God always give us what we need. Amen? So, ano man ang kailangan natin, binibigay ng Diyos. Amen? So, kailangan ba natin ng pagkain? Bibigay ng Diyos yan. Kailangan nyo ng baon? Bibigay ng Diyos. Di ba? Kailangan ng mga pambayad? Bibigay ng Diyos yan. God always give us what we need. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nung una pa lang, testimony ko na rin to nung anniversary natin, una pa lang na pagpapastor ko, pagpunta ko sa NHA, sabi ko, may pag-asa ba to? Wala kaming kagamit-gamit nun. Di ba? Wala akong, ni Mike, wala. Talagang hindi na ako magsalita. Tapos ang mga audience ko, mga bata. Di ba? Then later on, nung nasa Magdaong na, nag-aaway-aaway na sila. Nagkakapikunan na sila. Sinong kukuha ng gamit doon? Kasi ang daming gamit na bigla. Di ba? Kasi bakit? As the years and as the days go by, lahat ng mga pangangailangan sa church, pinrovide ni Lord. Amen? Kayo, magmula nung pinanganak kayo, nagkulang ba ang Diyos? Kaya ka nga lumaki ng ganyan Di ba? Bakit? Kasi faithful si Lord. Amen? Ibig sabihin, may dinede ka, may kinain ka, may ininom ka, may sinuot ka. Naintindihan? Kasi God is faithful. He is faithful to give you what you need. Diba? Kaya kung halimbawa kailangan mo ng kotse, bibigyan ka ni Lord, kailangan mo pala Diba? Kaya si Pastor Bong naalala niya, nung una, hiling siya ng hiling siya ng hiling kay Lord. Lord, kotse. Di ba, hindi siya binibigyan. Kasi, hindi niya pa pala kailangan. Ito, anak ang motor, magmotor ka muna. Pero nung isang araw, na kinailangan niya na ng kotse kasi ang dami niya nang napupuntahan, ang dami niya nang pinagmimisyonan, dun dumating yung kotse. Bakit? Kasi, kailangan na. Ganun din tayo. Minsan, hiling ka. Lord, love life. Hindi, walang dumating. Tigang na tigang. Bakit kasi? Baka kasi hindi mo pa kailangan. Di ba? Alam ni Lord na, mapapalayo ka kasi pag binigay ko to Di ba? Pero pag kailangan mo na, ayan, bibigay na. Naintindihan? Yan ang lagi niyong tatandaan. God always give us what we need. Sila, di ba? George Mueller, alam natin yung mga testimony niyan. Di ba? Na may bahay ampunan. Ngayon, walang makain yung mga bata. Anong ginawa? Hinandaan lang nila yung mga plato. Lord, walang pagkain yung mga bata. May nagtutulak ng tinapay, tapos may truck ng gatas. Huminto sa kanila. Kasi parang ganyan-ganyan. Hindi na namin ito maibibigay doon sa kaya binibigay na namin sa inyo. Di ba? Gulat sila. Nag-pray lang daw sila. Nagkaroon silang pagkain. And get din sa atin. Di ba? Yung alam niyo, ang nakakatuwa, nakakatouch. Kanina, nung nag-worship tayo,
parang nagpe-pray na kasi ko noon. Touch na touch ako kay Lord kasi sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko ng touch mo ngayong umaga. Parang kailangan, para kasi minsan nababagbag din ako. Kahit pastor ako, minsan naman problema rin ako. Minsan, parang nadadown din ako. Pero kanina nung hiniling ko kay Lord, Lord, i-touch mo naman ako. Kailangan ko ng, touch mo. Ang galing kasi kahit nasa office kami, nasa kwarto, talagang dumating yung pag-touch ni Lord eh. Kasi faithful siya. Ano man yung hilingin natin, ano man yung kailanganin natin, binibigay niya. Kaya you want the rest of your life, be the best of your life, unahin mo si Lord. And everything will be alright. Diba? Itong August, diba? September, October, may pangangailangan ka, unahin mo si Lord. Siya ang bahala. Diba? Una si Lord, above all. Above business, tindahan, pagtatrabaho, pag-aaral, unahin mo si Lord. Then magugulat ka, siya ang bahala sa'yo. Amen? Sa mga kabataan natin, sa youth natin, may pasok na kayo bukas. Tama? Pero nag-iintay pa kayo suspension. Pero again, ang paalala ko sa inyo, unahin si Lord. Ano man ang mangyari. Ayaw natin nang nababalitaan natin, nag-aral lang, nawala na kay Lord. Hindi ganon. Dapat unahin mo si Lord. Si Lord ang nagbibigay kasi ng wisdom. Si Lord ang nagbibigay ng baon, allowance. Siya ang unahin natin. Amen? Yung iba, gagraduate. Bago kayo pumunta sa graduation, pray kayo. Pasalamat kayo kay Lord. Mag-worship kayo, di ba? And si Lord ang bahala sa graduation na yan. And lastly na lang, meron kasing kwento dito. Makinig na kayo. May kwento dito tungkol sa isang missionary. Magmi-mission siya ngayon. Nagpaalam siya sa kanyang best friend. BFF. Magmi-mission kasi ko hinatid siya ng best friend niya sa daungan ng barko. Papaalam na ako sa iyo, magmi-mission ako. Medyo matatagalan ako sa pagmi-mission ko. Ikaw na bahala sa mga naiwan ko Ganyan. Ngayon, yung best friend niya, syempre best friend sila, may dinukot na envelope. Yung envelope na yon, naglalaman siya ng pera, hindi natin alam kung magkano, tapos nakaselyo. Tapos sabi niya sa kaibigan niya, dun sa missionary, sabi niya, ito, BFF. Kunin mo to. Kapag may mga pagkakataon na naranasan mo sa pagmi-mission mo, parang maranasan mo na parang there is no one else to turn to, wala kang malapitan, tapos wala kang budget, kinapos ka, buksan mo lang yan, yung envelope na yan. Tapos, gastusin mo, ikaw na bahala. Tapos, ang ginawa ng friend niya, nagpasalamat, tapos, hinag nila yung isa't isa, tapos, they say goodbye sa each other. Umakyat na yung missionary sa kanyang barko. And to make the long story short, alam nyo ba, pagbalik ng missionary na yon, 20 years ang nakalipas. Tapos, sinalubong siya ng BFF niya. Siyempre, nag-hug sila. Ganyan. Kamusta ka na? Ganyan. Tapos maya-maya, nung nagkakamustahan sila, dumukot yung missionary. Tapos pagdukot niya, andun pa rin yung envelope. Tapos nakaselyo pa rin. Tapos sabi niya, BFF, binabalik ko nga pala tong envelope sa'yo. Kung mapapansin mo, hindi ko nabuksan yan. Kasi sa 20 years na pagmi-mission ko, hindi ko naranasan na there's no one else to turn to. Tsaka hindi ko naranasang maghirap o kapusin o mawalan kasi lahat ng kinailangan ko, pinrovide ng Diyos. Di ba? Yun ang lesson na kapag inuuna mo kasi si Lord, umasa ka kay Lord, nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka niya papalyahin. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya again, do you want the rest of your life? Be the best of your life? Amen? So, ilagay natin sa top priority natin si Lord. Amen po? Sige.